Okay, let's start. Bali, topic lang natin ngayon is paano lang ba madaling ma-memorize yung mga trigonometric identities. Ano? Yun lang. Bali, yung mga tinatandaan ko lang guys is dalawa lang. Dalawang double angle tsaka yung tricks na isa. Okay? Pero kung ngayon, focus muna tayo sa dalawang double angle. And yun ay ang mga, syempre, yung sine 2 theta is equals yan sa 2 sine theta cos theta. Diba? Kaya ayusin natin ito, no? Tsaka yung isa naman is cos 2 theta equivalent yan sa cos squared theta minus sine squared theta. Yan lang. Ito na yung dalawa sa tatlo na tinatandaan ko. Okay? Tsaka yung ito, as is na yan. Okay? Wala na tayong magagawa dyan. Yan na talaga yan. Wala na tayong madiderive, okay? Yan na yon. Pero dito, marami pa to guys. Itong cos 2 theta na to. Marami yan. Kasi ito, look, i-isolate natin yung sine squared ito. Isolate natin yan. Bali mangyayari dyan is magiging sine squared, no? Isolate na natin. Equivalent siya saan? Sa cos squared theta minus, kasi lipat yan, no? Yung eta transpose natin, yung cos 2 theta. Now, di ba yung cos squared, pwede siyang maging 1 minus sine squared theta. Kasi di ba isa yan sa Pythagorean. Like, sine squared plus cos squared is equals to 1. So, kung i-transpose natin yung sine squared, magiging cos squared is equals to 1 minus sine squared na lang. Di ba? Galing yan dun. Dito, sa cos squared. Sige, sulat na lang natin para madali. Equals 1. Therefore, kung nililipat natin yan, yung cos squared pala is 1 minus sine squared. So, ito na yan. And then, copy yung cos 2 theta. Tapos, ito rin, copy na rin yan, sine squared theta. And, ito, lipat natin to sa kabila, dito. So, magiging dalawa na sila. So, 2 sine squared theta is equals na sa 1 minus cos 2 theta. Now, para finalize, magiging sine squared na lang over 1 minus cos 2 theta all over 2. Okay? Ganyan lang. Tawag dyan, power reduction. Tawag dito, power reduction identities yan guys. Power reduction identities. Okay? Tapos, pwede ulit natin ilipat yung yung squared. So, magiging sine theta is equals to 1 minus cos 2 theta all over 2 and then square root na lang. Okay? Tapos, notice nyo ba? Ito. Ewan ko napansin nyo ha. Ito kasi, yan o. Tsaka ito. Yung ratio niyan, 1:2 lagi. Okay? 1:2 lagi yan. Ito. Kung 1 yan, di ba? 1 theta, 2 theta naman. Pag 2 theta, edi 4 theta to. Paano pag 1 half? Edi magiging 1 na lang din. Kasi 1 half times 2 is 1. Di ba? Okay, so pwede pala na sabihin natin na sine theta over 2, kasi nga 1 half theta, no? Is equals daw sa 1 minus cos theta na lang all over 2. Okay? Yan na yon. And di ba? Parang familiar yung identity. Yan na yung tinatawag natin na half angle. Ito na yun guys. Yan na yan. Siya na yan. Okay? Yan na yon. So imagine, galing lang tayo dito sa may double angle ng cos. Tapos naging power reduction. Ito. Naging power reduction. Tapos nagkaroon pa tayo ng half angle.
Sa sine pa lang yon. Pwede rin natin yung gawin sa may cosine. And then, ito. Gawin natin yon. Bali, cos naman, cos squared theta. Equivalent siya sa cos 2 theta. Oh, wait natin para uniform. Cos 2 theta plus naman sine squared theta. Dito yan guys galing dito. Kita nyo? Na-transpose yung sine squared sa kabila. Diyan yan galing. So, ganun ulit. Yung sine squared naman, galing naman yan. Pwede natin yung palitan gamit nito. Gamit ng ito. Yan. So, pwede natin yan sabihin na yung sine squared theta naman is 1 minus cos squared. Diba? So, pwede pala to para magiging para ilipat natin mamaya and then magiging ganun ulit yung process. So, gawin natin. Okay, lipat na natin yung cos squared na ito sa kabila. Bali, magiging 2 cos squared na sila. And then, unahin na lang natin siguro yung 1, no? Para uniform sa kabila. Sa sine. Cos 2 theta. So, finalize. Cos squared theta is equal sa 1 plus cos 2 theta all over 2. And yan na yung power reduction ulit. Okay? Sige, sulat natin. Power reduction. Okay? And ganoon ulit. Ililipat natin yung squared. Bali, magiging radical na siya sa kabila. Cos 2 theta. Ay, sorry. Ililipat nga, di ba? Theta is equals to 1 plus cos 2 theta all over 2 and then square root. Tapos, ganun ulit. Yung sa may 1/2 kanina, yung 1:2 na ratio, pwede yung gawin na 1/2 din. Equals to 1 plus cos, ito, theta na lang. Wala na yung 2. Yan na guys. Di ba? Okay, bilugan natin yan. Tsaka ito. Okay. Tapos ito, delete natin to. Mag-yellow tayo saan dito. Para yung formula yung focus natin. Okay? So, tingnan nyo. Galing lang tayo dyan. Sa dalawang yan. Actually, sa isa nga lang sa cos 2 theta nga lang. Pero nakaproduce tayo ng power reduction tsaka half angle. Diba? So, galing sa dalawa, naging 6. Tsaka ito, bonus na rin siguro to. Ito. Yung dalawang yan. Kasi, kung may makita kayo na problem na ganyan. Kasi, kagaya nun, nung college kami, naging problem yan ng isa sa proof namin na derivative yun yung topic namin. Pinaderive sa amin itong equation na yan. Alam ko, noon, na cosine lang yan. So, di ba ang bilis? Negative sign lang yung sagot. Derivative ng cos is negative sign. And ang bilis. Kasi alam ko, yan yung equivalent value niya. Di ba? So, ang dali lang. Ngayon, dun na tayo sa isa pa. Kasi di ba sabi ko kanina, 3. And ito pa lang yung 2. Ito pa lang yun. So, dun na tayo sa last. Okay? Sa pangatlo. Dito guys, gumagamit ako. Siguro may gumagamit din ito na iba. Hindi ko lang alam. No? Gumagamit ako ng hexagon. Dito naman, may mga value yan. Sa kada edge, kada corner. Sin, cos, ito naman tan. Ito cot. Ito secant. Tsaka cosecant. Fix yan guys Hindi nyo sila pwedeng pagpalit-palitin. Okay? Ganyan na talaga yan. Hindi pwede magpalit yung sin sa cos, yung tan sa cot. Okay? Hindi. Yan na yan. Ito, ano lang. Pang divide lang natin. Okay? Una, sa ano tayo, multiplication.
sa multiplication. Dito, kung sino yung gitna, siya yung equal. Okay. Ano yung kahulugan nun? Ano yun? Ano daw yun? Sino yung sa gitna, siya yung equal? Ito yun, no? Yan. Yan. Okay. Sample lang muna. Yung cos daw, ita times natin sa tan. Equivalent daw niyan yung sin. O, try nga natin. I-derive nga natin. Or i-prove natin ito. Di ba yung tan, equivalent siya sa sin over cos? O, kita nyo na? Cancel, cancel. So, sin equals sin. So, tama yung argument. Di ba? Ibig sabihin, yung identities na na-provide ng method na to, tama siya. Okay? O, sample ulit. Sample ulit. Ito naman. Ito. Tsaka, yan. Yung tan daw, tan, i-multiply natin sa cosecant, magiging secant daw. Sige nga. Yung tan, di ba, sin over cos, again. Yung cosecant, di ba yung cosecant is inverse lang din naman ng sin? So, 1 over sin yan. What I mean by inverse, guys, is yung kabaliktaran na, like 1 over sin, okay? Hindi ko inibig sabihin na yung inverse na sin, ganyan ha. Iba yon kasi arc sin yan. Para klaro lang tayo. So, balik tayo dyan. Tapos ito, cancel na, cancel. Tapos, di ba 1 over cos? Ano ba yung 1 over cos? Di ba kabaliktaran lang rin yan? Or yun nga, tinatawag kong inverse ng secant. Di ba? So, tama ulit. O, pwede rin ito. Ito naman, try natin. Para marami tayong sample. Tapos yan, no? So, yung secant daw, again yung sa gitna yung equal. So, secant times cot is equivalent sa cosecant. Sige nga. Ano yung secant? Diba 1 over cos? Ano yung cot? Diba yung cot is kabaliktaran ng tan. Ano ba yung tan? Sin over cos. So, cos over sin naman to. Okay? So, cancel, cancel. Diba 1 over sin? Diba yan din yung cosecant? Diba? Yung 1 over sin. So, tama ulit. Yun guys, example lang yun. Marami pa actually dito. Like, ito, ganyan, tapos ito. O ito naman, tapos pag ganun. Diba? Bahala kayo sa inyo yun, kung saan yung example. Actually, pwede yun sa gitna. Kaya meron tayong 1 dyan sa gitna. Okay? Gaya yan. Sin daw, times, ito ha. Yan, tsaka ito. Times cosecant is equivalent daw sa 1. Di ba tama naman? Kasi di ba yung cosecant is 1 over sin? May sin. O, cancel, cancel. Di ba naging 1? So, tama ulit. Pwede yung ganyan. Kahit ito, ganyan. Cosecant, cos times secant is 1. Tama ulit yan. Tan times cot is also 1. Ganon sa multiplication. Okay? Okay, pagilid muna natin ha. Wait lang. Pagilid muna natin yan. Tsaka, ito. Para may space tayo sa division. Ay, sorry, hindi ko nadamay. Yan. Tapos, delete natin yung iba. Delete ko muna yung iba para malinaw. Okay? Wait lang, bumabalik eh. To. Yan, balik tayo dyan. Sa division naman, yung division, equal muna mauuna. Bali, equal, tapos divide. Ganun lang. Tan, equal daw sa sin over cos. Di ba tama naman? O, try natin pag ganun. Equal, tapos divide naman. Tan is, ano daw, secant over cosecant. Ano ba yung secant? Di ba 1 over cos? Ano naman yung cosecant? 1 over sin. O, puro sila inverse. So, yung ito, aakyat. Ito naman, bababa. So, magiging sin over cos, which is tan. Diba?
O, ito naman, dito naman tayo mag-equal. Tapos, dito tayo mag-divide. Bali, secant daw is equal sa cosecant over cot. O, ayan. Ano ba yung cosecant? Diba? 1 over sin. O, ano naman yung cot? Cos over sin. O, cancel yung sin. O, natira na lang is 1 over cos. O, ano ba yung 1 over cos? Diba? Secant. So, tama ulit. Ganyan lang lagi. Pwede rin yung sa pagitna ulit. Ito equal, tapos ito naman yung divide. Bali, magiging sin daw is equal sa 1 over cosecant. O, tama naman, di ba? 1 over sin is cosecant din. So, yan lang yung division. Okay? Ang dali. Again, yung multiplication, kung sino yung sa gitna, yun yung equal. Ito naman, sa division, equal yun nauuna. And then, after nun, i-divide mo na yung dalawa. Okay? Gets ba? Madami yan guys actually. Sadyang kinukunti ko lang yung example para at least mabilis tayo, no? Kayo na lang bahala. Like, itry nyo yung ganito, equivalent doon, or di kaya, itry nyo naman equal dito, tapos pero ito yung i-divide nyo. Like, cot equals cosecant over secant. Like, cot equals cosecant over secant. Okay? Ganyan yung ibig sabihin ko. Okay. I-delete ko ulit kasi iba ulit na principle. Okay? May itatry ulit tayo. Iba naman. Ito, di ba, division to, tsaka multiplication. Ito tong try natin is Pythagorean. Pythagorean naman. Ito lang, napakadali. Yan. Susundin nyo lang yung arrow na yan. Kung sino yung tinuturo ng arrow, yan yung equal. So, obviously, sa una, sin squared plus cos squared equals 1. Diba? Kita naman, ito equals 1. Diba? O, dito naman sa tan. Bali, tan squared plus 1 equals secant squared. Secant squared. Tapos, ito ulit, dito naman tayo. Bali, 1. Dito pala muna, 1 plus cot squared equals daw sa cosecant squared. O, yan na. Yan lang tatlo lang sa may sa may tawag dito sa Pythagorean. Name natin Pythagorean. Okay? Yan lang. Pythagorean, division, and then multiplication. Gamit lang nitong hexagon. Yung hexagon guys, actually wala yung kinalaman sa sa trigonometry, o di kaya kahit gumamit man tayo ng unit circle na mag-prove, wala yung kinalaman, okay? Yung hexagon na yan. Yung hexagon na yan, ginagamit lang para mapadali lang yung pag-aalala natin or pag-memorize ng mga identities. Okay? Kumbaga, trick lang siya para matandaan. Kagaya ng ginagawa natin sa kamay yung pagtanda ng value ng sin theta, cos theta, ganun. 'Di ba? I don't know lang kung aware kayo doon, yung ginagamit yung kamay, tsaka yung sa knuckles ng kamay natin. Ginagamit din natin 'yon kapag ilan yung araw sa kada buwan, 'di ba? Like 31 tapos 28 or 29 tapos 31 ulit, 30, 31, 30, 31 and then 31 ulit kasi nga July, August 'yon. I don't know lang kung alam nyo yun, okay? Basta wala siyang kinalaman talaga, pero mga trick lang yon para matandaan natin yung mga identities or mga properties na mga kailangan nating i-memorize, okay? Pero this time, kahit hindi nyo na-memorize, mag-drawing lang kayo nito ng hexagon na to kada exam nyo. Ako noon, nung college, din-drawing ko to sa taas. Nilabel ko lang ng sin, cos, tan, cot, secant, cosecant. Tapos may 1 sa gitna. And then bahala na kung ano man yung lumabas sa exam. Diyan ko na lang dinederive lahat. Okay? Tsaka itong double angle. Kasi, pero nung tumagal, halos na tandaan ko na to. Ito. Tsaka ito. Halos natandaan ko na yan. Pero at least, di ba, natandaan natin siya sa pag-derive. Although, oo,
time consuming mag-derive. Tama naman yon, lalo na kapag board exam. Time consuming siya. Pero, di ba mas maganda na natandaan talaga natin siya galing sa pag-derive. Okay? Kahit ako ngayon, pinapakita ko lang naman to kung paano sila na-derive. But actually, kung tatanungin niyo ako, alam ko na lahat ng to. Alam ko na yung mga identities. Pero tsaka dahil alam ko saan sila galing, alam ko na tama yung mga sinusulat ko na identities. Kasi nga, yun nga, alam ko kung saan sila galing. 'Di ba? Mas better yun na alam mo kung saan galing, tsaka memorize mo pa. 'Di ba? Paano kung nakalimutan mo? Paano kung naano ka, anong tawag nga doon? Yung na-stuck ka sa exam, tapos basta nakalimot ka lang. 'Di ba? Hindi ko lang matanda yung term, pero nangyari yun eh. So, yun yung mahirap. Yun yung iniiwasan natin. Kaya, minsan, dapat alam din natin kung saan talaga sila galing. Hindi yung puro memorize na lang. Although, yun nga, time consuming. Pero, di ba? Konti lang naman yung oras eh. Kagaya niyan, drawing ka lang ng hexagon. Kahit nga hindi mo nalagyan ng label, kung sanay na sanay ka talaga sa hexagon na yan, matik na boss. Di ba? Yan lang naman muna ngayon. Okay? Thank you.